So guys, good day to us all po ulit. God bless us all. To God be the glory po ulit. Thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Season 22 po ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga. Bali part 5 po. Part 5 po guys. Samot dalangin ko po na sana po talaga lahat ng makakakita ng content ko na to. Try nyo po talagang tapusin mula part 1 hanggang final part. Bali gagawin ko po tong final part A. Baka po kasi kapusin ako sa POV ko. Bali final part na po to. Part 5 ng season 22 What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po magpatuloy-tuloy tayong mas bigyan po natin ng priority yung pinapakain natin ng wisdom of our Creator ang ating kaluluwa. Bigyan po natin talaga ng priority itong nasa loob nito. Kung sino man po sa atin yung medyo nakalubog pa sa kasalanan, sa paghiwalay sa ating sasaway ng ating Creator, sana po magising na tayong lahat. Sana po bigyan natin talaga ng priority na mas mapalapit tayo sa saway ng ating Creator. Amen. At ng kanyang bigatin san. Kasi hindi na rin po talaga natin masasabi guys, ang buhay po na pinapahiram ng ating Creator ngayon sa kahit sino sa atin ay napakaigsi na lang po. Swerte na po kapag inabot tayo ng 80 o 85. 70 nga po, bihira na din ang namamatay ng 70 years old. Napakaigsi na po ng lifespan ng tao ngayon. Kasi ano po yan, dati po na talagang hanggang 100 plus pa, 200, 300, 900, almost 1,000. Kasi po nung panahon po na yun, marami pa rin talagang mga tao na talagang nanatili sa saway ng ating Creator. Generation by generation po, tumiwalag po ang tao sa trajectory papunta sa ating Creator, sa saway ng ating Creator. Kaya inalis na po ng Panginoon yung mahabang buhay. Pinaigsi na po talaga niya. Kasi sabi nga po, pagmamahal din po ng Panginoon kapag binawian ka na ng buhay. Kasi yung iba nga po, baka mapasama ka pa, kukunin na lang ng Panginoon ng buhay mo kaysa mapalubog ka pa ng mapalubog sa kasalanan. Yan po ay facts, nasa banal na salita din po yan ng ating Creator. So guys, bali, ito po yung pinakaisa pang importanting facts about hell. Ito nga pong context ng season 22 ko na to, mga facts po ito tungkol sa hell, tungkol dun sa tormented place na pupuntahan ng isang taong lumayo na sa saway talaga ng ating Creator. Nagpakalubog na sa lahat ng transgression na ginagawa niya. Nakakalungkot po yun guys. Dapat po talaga paulit-ulit ko na rin po yung binanggit sa mga content ko. Nakakatakot pong mahulog sa kamay ng isang makapangyarihang Diyos talaga na kayang magparusa mismo sa ating kaluluwa. Kasi sabi nga po, huwag tayong matakot dun sa nakakapatay lang nitong katawan na to. Mas katakutan po natin yung nakakapatay ng katawan na to, pati nung nasa loob nito, na magpaparusa po talaga. Kasi yung nasa loob po nito, yung Holy Spirit po natin na ibinigay sa atin ng ating Creator, yan po yung makakatanggap ng reward. Yan din po yung makakatanggap ng parusa, ng verdict, ng hatol ng ating Panginoon. Pagdating po dun sa isang araw na ibeberdikan na po tayong lahat. Generation by generation po. Isang lang po yan, isang araw lang po gagawin niya ng Creator. Yan po ay facts, hindi po yan po pwedeng hearsay lang. Kasi sabi nga po saliksikin na ninyo ang mga ang mga salita ng ating Creator. Kasi nga po, baka po tayong maghahul sa oras. Kasi napansin niyo po ba, napakabilis ng panahon ngayon. Minsan, January, biruin nyo, nasa July na tayo. Sobrang bilis po ng oras ngayon, guys. Obserbahan nyo po, napakabilis po ng 24 oras. Hindi natin namamalayan, magti-2024 na po. Ang dami po ngayon mga dokumentaring lumalabas, guys, na sabi nga po, sa ganitong year, may ganito. Hindi na po malayong hindi mangyari yun. Kasi nga po, ang mga scientists po ngayon, itinatawid na po agad nila ang mga natutuklasan nila. Hindi po kagaya nung mga unang siglo pang nagdaan na medyo pinagtatakpan pa. Ngayon po talaga nire-reveal na. Kasi nga po sabi nga po pagdating ng mga huling generation ng humanity, ang tao ay tatalino.
lalakas ang kaalaman, ang knowledge ay ilalago. Ayan po yung totoong-totoo. Nasa ano po yan, nasa Old Testament, nandun din po yan sa Revelation. Kaya nga po magtumibay po tayo. Sabi po nung isang matuwid na mangangaral, pati po nung mga pastor sa ibang bansa, ang mga sinabi po ni Peter, sa chapter po ng sulat ni Peter, para pong talagang Xerox copy ng mga sinabi ng bigatin sa nung nandito siya, nung siya bumaba dito na talagang nagbili na po siya ng mga mangyayari sa bago pumasok yung climax ng tribulation. Basahin po ninyo ng paulit-ulit yung Peter 1 and 2, yung chapter 1 and 2 po. Lahat po ng verses dyan napaka-vital. Talaga pong ang linaw po ng pagpapaliwanag ni Peter. Yung libro po ni Peter. Sana po guys, talagang nakakapaghatid ako sa inyo kahit maliit lang pong life lesson and motivation na hinango ko rin po sa mga dokumentary at sa mga itinawid ng mga matutuwid na mga ngaral ng huling generation ng humanity. Magtumibay po tayo guys. So ito pong pampitong packs is about God sa ating Creator. Sabi po nung dokumentaryong to, in hell, there is no presence of God. There is no presence at all ng ating Creator. And it's eternal separation with our Creator. And there is no more benefits from God's grace. Yan po ay facts. Talagang kapag ka po ang ating kahantungan dun sa tormented place na yan, hindi na po natin mararamdaman ang presence ng grace ng ating Creator. Yan po yung pinaka-importante. Pampito po yung facts. Subaybayan nyo po, umpisahan nyo po sa part 1 hanggang dito sa part na to. Nabanggit ko po lahat. Tapos ito po, dagdag verse lang po. 1 Thessalonians 4, verse 13 to 16. Tapos 1 Corinthians 15, verse 50 to 54. It's all about, it's all about tribulation. Sana po pasadahan ninyo kasi napasadahan na din po yan ng mga mata ko. Naulit ko na rin po yan. Isa din po yan sa magpapabigay sa atin ng matinding awareness. Magpaka-aware na po tayo guys. Lagi po tayong be alert, be aware, be steadfast in our faith. So guys, yan po yung mga facts na talagang nagpapatunay ng tungkol sa hell. Kasi marami po ngayong mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin naniniwalang may hell. Yan po ay totoo kasi nga po, na-deceive na sila nung deception ginagamit at yung materialism na ginagamit nung masama para mawalan tayo ng focus, para humiwalay tayo sa focus natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ayaw niya pong mapahamak ang kahit isa sa atin. Sana po ipag-pray po natin ng isamo sa ating Panginoon na tayo'y ibilang niya sa iaangat niya, sa itatago niya, sa isasama niya sa paghahari niya ng 1,000 years. Kasi hindi na po yan magtatagal guys. Sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral yung panahon po ng 20 years to 30 years ago, hindi na po yan pwedeng ibalik nitong mga paparating pang panahon. 20 years to 30 years ago, pabalik, hindi na po pwedeng ibalik yung pangyayaring yun dito sa tinatahak nating panahon. Kasi nga po, itong panahon natin, sabi nga po nung matuwid na mga ngaral ng huling generation natin, maraming mga masasamang panginoorin ang paparating dito sa mundong ito. Yan po ang ating, dyan po tayo magpaka-alerto. Huwag po tayo magpaka-focus lahat lagi dun sa mga pagkakakitaan pa nating million business natin. Pwede po nating i-enjoy yan, i-enjoy po natin yan. Hanggat meron po tayong pwedeng itawid na kabutihan sa kapwa natin, gawin na po natin ang gawin guys, kaysa po maubusan tayo ng oras. Yan po yan guys, thank you po. Sana po talaga bawat part nakapaghatid po ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation. To God be the glory po. Thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Final part na po to. Sana po talaga guys, pagtibayin pa po natin, be steadfast in our faith to our Creator. Gawin po natin priority ang pagti-thank you sa Kanya araw-araw at ang paggawa natin ng good deeds ay lagi po nating ialay dun sa talagang infinite God na magbibigay po sa atin ng reward pagdating ng oras at panahon. Ingat po tayo. God bless us all po. And always remember guys, faith is the completeness of good deeds, love, and hope. Thank you po. Ingat po tayo. God bless us all po. And love you all po.